balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po ang naging awarding ceremony ng Manny Pacquiao Flash Elordi Awards Night na ginanap sa Okada Hotel kagabi, sa video nga po mga idol na nilabas ni Pau Salud ng Pauka Sports, nakatanggap din po ng parangal ang dating 3 Division World Champion General Casimero. At laking gulat ng mga Filipino boxing fans mga idol na ang dating promoter nito na si Sean Gibbons ang tumanggap ng award ni Cuadro Alas. Personal mismo umakyat ng stage ang MP Promotion President para i-proxy itong si Casimero dahil absent ito kagabi sa awards night. At makikita natin mga idol sa video ni Pau Salud na makailang beses po sinabi ni Sean Gibbons na I love you Casimero sa kabila ng hindi nila pagkakaintindihan dati. Sa ngayon mga idol wala pang reaction ng Team Casimero patungkol dito, kaya abangan na lang natin to mga idol. Samantala WBO Junior Middleweight Champion Temsu, tinanggap na po ang hamon ni Terence Crawford sa isang unification fight. Sakali manalo si Temsu sa paparating na laban nito sa linggo kontra kay Sebastian Pondora para sa WBO at WBC title fight, kung saan ayon kay Temsu mga idol, pabor daw sa kanya ang laban kay Terence Crawford. Ito daw ang laban na gusto niyang mangyari sa ngayon. Gusto niya daw lumaban sa malalakas na fighter. Wala daw siya plano na lumaban sa mga tune-up fight lamang o di kaya isang cherry pick sa kalaban. Bakbakan talaga kontra sa malalakas ang gusto ni Temsu. Ayaw daw nito mga idol gumaya sa mga fighter na pera lamang ang pangunahing habol nito sa laban. Naging boksingero daw siya mga idol, hindi para magpayaman. Naging boksingero daw siya dahil gusto nito makasagupa ang malalakas sa mundo. Kaya pabor daw talaga ito sa sagupaan kontra sa pound per pound boxer. Sa kabilang banda naman mga idol, Shakur Stevenson binida sa boxing community ang pagbugbog nito sa dating kampiyon na si Yordenis Ugas sa kanilang naging sparring session. Aniya ni Shakur mga idol, kumahilig daw maglabas ng heated sparring si Tank Davis kalaban si Devin Haney at ang leak sparring footage ni Ryan Garcia kung saan binugbog nito ang kanyang mga sparring mate. Hindi nga daw pinangalandakan ni Shakur na pinaglaruan lang nito sa sparring si Yordenis Ugas na isang 147 pounder. Ito yung time na hindi pa daw lao si Ugas boy sa bakbakan, kaya hindi talaga maiiwasan mga idol na iling si Shakur kay Manny Pacquiao dahil nga si Ugas ang huling tumalo kay Pacman sa bakbakan. At ayon sa mga boxing fans mga idol, ito daw ang dahilan kung bakit ganoon na lang talaga kaangas. Nasabihin ni Shakur na wawasakin lang nito ang prime ng Manny Pacquiao sakaling nag-cross ang landas nila dati dahil sa senaryo na pinulbos nito si Ugas na tumalo naman kay Pacman. Well, para sa atin mga idol, magkaiba na po ang sitwasyon. 42 anyos na po si Pacman na nilabanan nito si Ugas boy na 10 days notice pa ang laban dahil ang dapat kalaban ni Boss Manny si Errol Spence na talagang buwan ng ensayo ni Pacman sa mga kaliweteng kalaban. Tapos 10 days notice lang mga idol, si Ugas boy na ang kalaban nito na isang orthodox. At sa tingin nyo ba mga idol, kaya ni Shakur si Pacman sa kanyang prime? Yung prime na tinalo ni Pacman si Miguel Cotto? Kumakaripas nga ng takbo si Stevenson mga idol sa laban kay Edwin De Los Santos pa lang na isa lamang contender kay Manny Pacquiao pa kaya? Baka hanggang labas ng ring ang takbo ni Shakur kung ang prime na Pacquiao ang makalaban nito. Madali lang talaga sabihin mga idol na kaya mo wasakin ang prime ni Pacman, pero pag andyan ka na mga idol, kabiguan talaga naghihintay sa'yo. Kagaya kung paano pinaasa ni Pacman ng mga fighter dati na sumubok sa kanyang prime, pero ang ending talo o di kaya knockout ang abutin mo sa bakbakan.